Alam mo ba na ngayong 2025 may bagong patakaran ang Amerika na siguradong ikagugulat ng marami? Oo, tama ang narinig mo. May 5 bansa sa Asia na hindi na muna papayagang makapasok sa Estados Unidos. Kasama dito ang mga gustong bumisita, mag-aral o magtrabaho sa US. Pero ang tanong, bakit nga ba napasama ang mga bansang ito sa listahan? Kung isa ka sa mga nagbabalak pumunta sa Amerika o may kakilalang may plano, siguradong kailangan mong malaman to. Tara, isa-isahin natin. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Una sa listahan, Bangladesh. Marami sa mga taga-Bangladesh ang legal na nakakarating sa US gamit ang student o work visa. Pero ang problema, marami rin sa kanila ang hindi agad umaalis kahit tapos na ang visa ng kanilang visa. Ang tawag dito ay visa overstaying. Parang simpleng kaso lang pero malaking issue ito sa US dahil nahihirapan silang subaybayan kung sino pa ang legal at sino na ang dapat umalis. Ang mas nakakapagpalala pa ng sitwasyon kapag pinapauwi na ng US ang ilang tao mula Bangladesh, hindi agad ito inaaksyonan ng gobyerno nila, kaya ang deportation tumatagal at nagiging problema sa sistema ng Amerika. Dahil dito, sa panukalang immigration rule ngayong 2025, pansamantalang ihihinto ng US ang pag-issue ng anumang uri ng visa para sa mga taga-Bangladesh. Kasama rito ang tourist visa, student visa at pati work permits. Sa madaling salita, kung dati may pag-asa ka pa na makapunta sa US para mag-aral o magtrabaho, baka ngayon ay kailangan mo munang maghintay o humanap ng ibang bansa. Nakakalungkot isipin na dahil sa iilang hindi sumunod sa patakaran, buong bansa ang naapektuhan. Pero ayon sa US, kailangan daw itong gawin para mapanatili ang kaayusan ng kanilang immigration system. Sunod na bansa, Myanmar. Kung ang Bangladesh ay may issue sa overstaying, ang Myanmar naman ay dahil sa kaguluhan sa kanilang bansa. Matapos ang military takeover noong 2021, naging magulo ang takbo ng pamahalaan. Maraming lugar sa Myanmar ang hindi na kontrolado ng gobyerno. May mga protest, giyera sibil at iba't ibang labanang etniko. Bakit ito konektado sa immigration ban? Kasi kung magulo ang pamahalaan, nagiging mahirap para sa US na kilalanin kung sino ang ligtas papasukin. Kulang sa papeles, walang sapat na pagkakakilanlan at dahil dito, posibleng makapasok ang mga taong may dalang panganib. At sa panahon ngayon, napakahalaga para sa US na siguruhing ligtas ang kanilang mga mamamayan. Kaya bilang pag-iingat, isinara muna nila ang pintuan sa Myanmar pagdating sa immigration. Ang 2025 immigration plan ni Donald Trump ay naglalayong ihinto ang lahat ng uri ng immigration mula sa Myanmar. Ibig sabihin, kahit refugees ka na tumatakas sa gulo o estudyante na gustong mag-aral o pamilyang gustong magsama-samang muli, lahat ay maaapektuhan. Nakakalungkot isipin na habang sinusubukan ng mga tao sa Myanmar na hanapin ang mas ligtas na buhay, isasara na sa kanila ang isa sa pinakamalaking oportunidad. Sabi ng ilang kritiko, hindi ito makatao dahil tinatanggihan ang mga inosenteng tao na walang kinalaman sa kaguluhan. Pero para sa Administrasyong Trump, mas mahalaga raw ang seguridad ng kanilang bansa. Kaya kahit masakit, kailangan daw nilang maghigpit. Sunod naman, Malaysia. Bakit nga ba napasama ang Malaysia sa listahan? Ang dahilan ay visa overstaying at illegal immigration. Maraming Malaysian ang pumupunta sa US gamit ang legal na visa para magtrabaho o mag-aral pero hindi na umaalis kahit tapos na ang visa ng kanilang visa. Ayon sa US, kapag maraming ganitong kaso, nagiging mahirap nang alamin kung sino ang legal at sino ang hindi. Bukod pa dyan, mabagal din daw ang pakikipag-cooperate ng gobyerno ng Malaysia pagdating sa pagpapauwi ng mga illegal na nasa US. Kaya naman, isinama sila sa ban para mapigilan ang mas lalong paglala ng problema. Ang epekto, maraming Malaysian ang hindi na makakapasok sa Amerika sa 2025, mapa-tourist man, estudyante o gusto lang bumisita sa pamilya. Malaking dagok ito para sa mga taong matagal nang may connection sa US. Para sa ilan, parang bigla na lang nawala ang kanilang mga pangarap. Ngayon, China naman. Ang dahilan ng pagsama ng China sa immigration ban ay mas malalim. National security.
Ayon sa US, may ilang Chinese nationals na pumapasok gamit ang student o work visa pero ang tunay na layunin ay mga espiya. Oo, spying. Inaakusahan sila ng pagkuha ng mga sensitibong impormasyon gaya ng teknolohiya, military research at iba pang mahalagang kaalaman ng US. Dahil dito, mas naging mahigpit ang Amerika. Kahit hindi lahat ay sangkot sa ganitong aktibidad, damay pa rin ang mga inosenteng gustong mag-aral o magtrabaho ng legal. Sa pananaw ng US, hindi nila pwedeng ipagsapalaran ang kaligtasan ng kanilang bansa kahit pa maraming inosente ang maapektuhan. Bukod dito, malaking problema rin ang intellectual property theft o pagnanakaw ng mga ideya at imbensyon mula sa mga kumpanya sa US. Maraming American companies ang nagsasabi na kinuha at kinopya ng mga Chinese business ang kanilang mga disenyo at teknolohiya. May mga ulat pa na sinusuportahan ito ng gobyerno ng China. Dahil dito, nais ng Trump administration na bawasan ang bilang ng mga Chinese na pumapasok sa US, lalo na yung mga nagtatrabaho o nag-aaral sa fields tulad ng engineering, robotics at computer science. Ang epekto nito, marami sa mga Chinese students na nangangarap mag-aral sa US ang mawawalan ng pagkakataon. Pwede rin mawalan ng mga skilled workers ang US companies na umaasa sa mga foreign experts. Sa kabilang banda, lalala ang tension sa relasyon ng China at US dahil sa mga hakbang na ito. Hindi ibig sabihin na lahat ng Chinese na pumapasok sa US ay delikado. Marami naman talaga ang dumadating para sa personal at academic na dahilan. Pero dahil sa mga security concerns, mas mahigpit na ngayon ang patakaran. Number 1, India. Bakit ngayon kasama na ang India sa immigration ban ng US sa 2025? Isang malaking dahilan ang pag-abuso sa H-1B visa system na ginagamit para makapasok ang skilled workers sa US, lalo na sa tech at engineering. Sa nakaraang mga taon, maraming Indian workers ang pumapasok gamit ang visa na ito. Ngunit ayon sa US officials, may ilang kumpanya na gumagamit ng sistema para kumuha ng maraming Indian workers na binabayaran ng mas mababa kaysa sa mga American workers. Dahil dito, nagkakaroon ng reklamo na nawawala ng trabaho ang mga locals. Isa pang problema ang pagdami ng peking dokumento sa student visa applications. May mga estudyanteng gumagamit ng peking admission letters o financial statements para makapasok sa US. Dahil dito, nagiging mahirap para sa immigration officers na magtiwala sa mga Indian student applications. Dagdag pa ang pagtaas ng visa overstays kung saan may mga Indian nationals na nananatili sa US kahit expired na ang kanilang visa na nagpapahirap sa immigration system. Dahil sa mga isyong ito, plano ng Trump administration na limitahan o ipagbawal ang ilang visa categories para sa mga Indian citizens sa 2025. Kasama rito ang H-1B work visas, student visas at ilang family-based visas. Ito ay magreresulta sa pagkakansela o pagkaantala ng mga plano ng maraming Indian nationals na mag-aral, magtrabaho o makipag-reunite sa pamilya sa US. Lalo na ang mga tech workers at estudyante na apektado ng malaki. Maraming nagsasabi na sobra ang hakbang na ito dahil pinaparusahan nito ang mga inosenteng aplikante na sumusunod naman sa batas. Pero para sa Trump team, mahalaga ang pag-aayos ng sistema para matiyak na ang mga pumapasok lang ay qualified at tapat sa kanilang application. Para sa maraming Indian nationals, malaking setback ito at nagdudulot ng takot at pangamba sa kanilang mga pangarap na magkaroon ng magandang buhay sa US. Sa totoo lang, mahirap ang sitwasyon pagdating sa immigration bans tulad ng mga plano ng US para sa 2025. Naiintindihan natin na mahalaga ang seguridad ng bansa, pero dapat din nating isipin ang epekto nito sa mga ordinaryong tao na naghahanap ng mas magandang buhay o oportunidad. Hindi lahat ng tao mula sa mga bansang ito ay may masamang intensyon, kaya tila unfair naman na mapipilitan silang huminto sa kanilang mga pangarap dahil sa mga patakaran na parang pangkalahatan ang hatol. Sa huli, kailangan ng balanse kung saan poprotektahan ang seguridad pero bibigyan din ng pagkakataon ang mga tunay na nangangailangan. Ano sa tingin mo? Dapat bang higpitan pa ang immigration policies para sa kaligtasan ng Amerika o mas mahalaga ang pagbibigay ng pag-asa sa mga taong naghahanap ng mas magandang kinabukasan?